Maaaring magulo ang mundo na ginagalawan natin, ngunit hindi natitinag ang Diyos kahit anong gulo mayroon sa mundo ito. Kung palagay mo, ikaw ay tinutustos ng maraming problema, ikaw ay nakakaranas ng maraming mga pagsubok, kahirapan, o iba't ibang bagay na kung saan ay hindi ka tanggap-tanggap sa iyo, huwag mong tanong sa sarili mo. Huwag mong ilagay sa isip mo, nasan ba ang Diyos sa panahon na ako ay nakakaranas ng mga ganitong uri ng pagsubok. Ang dapat mong itanong, ano kaya ang itinuturo ng Diyos sa atin? Kung bakit dumarating yung mga ganitong uri ng problema sa buhay natin. Hindi yung kapag kayo ay konti, naalog lamang kayo. Meron sa atin pag naalog lang ng konti, nagkaroon ng problema, sisisihin nyo ang Diyos. Nasaan ka, Diyos ko, nung ako'y panahon naghihirap, nawawala ng pananampalataya. Bakit hindi natin itanong sa ating mga sarili, ano kaya ang tinuturo ng Diyos? Ba't kaya nararanasan namin itong mga ganitong bagay na ito? Huwag niyong ihatag o iasa ang inyong pag-asa sa mundong ginagalawan niyo. Hindi sapat ang iyong kakayahan para ma-resolve mo ang iyong mga problema. Ang tunay na pag-asa ay nasa Diyos lamang. Malinaw po tinuturo. Ang Diyos ang ating kanlungan. Ano ba yung kanlungan na tinatawag natin? Alam niyo, nung panahon, ewan ko kung sino po nakaranas dito, si Brother Sapling, nakaranasan dito. Ang gera po, nung panahon ng Hapon. Diba, pag may gera, papasok ka sa mga kuweba, o yung mga lugar na kung saan ay safe. Yun po yung tinatawag nating kanlungan. Kung saan ka makakatagpo na matibay na kuta. Sinasabi rin dito na kung saan ay ang Diyos ang ating kalakasan. Kung ilalagay po natin sa ating puso't isipan, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng proteksyon at kapanatagan sa ating buhay. At paano po natin makakamit ito? Paano po tayo magkakaroon na kung saan ay magkakaroon ng kapatagan sa ating buhay? Yung panahon na nanghihina kayo, yung panahon na kung saan malungkot kayo, yung panahon na kung saan ay wala kayong kakapitan, ito ay tanging sa Panginoon lamang. Paano natin makakamit yung tunay na kapayapaan sa ating buhay? Hindi ito ibibigay ng ating society. Maibigay sa ito temporary. Magiging masaya ka sa ginagawa mo, pero hindi mo makukuha ang tunay na kapayapaan. Sa Pilipos 4:6-24, ang sabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan, una, panalangin at daig. Ito ang madalas na kulang sa atin. Maraming nananalangin, maraming nag-uusal ng kanilang mga daig. Ngunit paano naman, dinidinig po ba tayo ng ating Panginoon? Alam ng Diyos kung ano naman ang puso natin sa ating mga kahilingan. Alam niya kung ano yung ating mga pangangailangan. Pangalawa, yung pagpapasalamat, napaka-importante po ito. At ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Gaano kalalim po yung relasyon ng bawat isa sa atin na sa tuwing tayo ay nananalangin, sinusuko natin ang lahat ng mga bagay sa Kanya. Pinasasalamatan natin lahat, mayroon mang
Hindi lang material na bagay, kadalasan pinasasalamatan natin salamat po at may trabaho ko, salamat po, may pagkain ko. Hindi lang yun ang dapat nating pasalamatan sa buhay na ito. Pasalamatan mo. Punong-puno tayo ngayon kung araw na ito. Punong-puno tayo. Dinala tayo ng Diyos dito ng ligtas, iuwi niya tayo ng ligtas, pasalamatan natin yan. Uuwi tayo, mayroon tayong blessing. May kapanatagan tayo sa buhay natin. Lahat yan ay pasalamatan mo. Lalong-lalo na, yung skills na binigay sa iyo, yung skills na binigay sa iyo yan, hindi yan sa pansarili mo lang yan. Galing yan sa ating Panginoon. Kaya malinaw po, paano mong gagamitin yung skills na yun? Panalangin mo, ituturo sa iyo. Huwag kang mawawala ng pag-asa sa buhay. Tinuturo po sa banal na kasulatan na kung saan magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay, lalo't sa panahon na ito, ang ating matinyas na panalangin. Sabi nga po dito, sa kung saan kapag tayo ay, ang tao sa ngayon po kasi, mapapansin ninyo, kapag sila ay may problema, anong unang ginagawa ng ibang tao na walang pananampalataya sa Panginoon? O kulang. Abay, makikita niyo iba po ngayon, puro reklamo. Uy, ako, ba't ganito, ganito? Ang dami po yan. Papansinin niyo. Pag kulang ang iyong pananampalataya, minsan mag-aalala ka. Yung iba nga, nagpo-post pa sa social media Napansin niyo yun? Pag may problema po, post pa, magpaparinig pa. O kumisa yung problema sa sarili kung kani-kaninong sinashare. Bakit hindi natin idiretso ang ating mga kahilingan? Gagamit ang Diyos, nang sa gayon, ituturo sa atin kung ano ang gagawin kung tayo ay hihiling. Paano pa natin makakamit ang tunay na kapayapaan, finding peace, sa magulong mundo nito? Magpasalamat tayo. Sabi po sa Mateo, sorry po, shadow advance. Sabi po sa Mateo 25:29, sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati pa ng nasa kanya ay aalisin. Napakalalim po nito talata. Madalas kapag tayo ay nakakaranas ng mga kaginhawaan, madalas kapag nasa atin, pakiramdam natin lahat ng bagay ay nasa atin, ano po yung nangyayari? Nakakalimot tayo. Nakakalimot tayo. Mas nauuna yung convenience ng ating mga sarili bago ang pasalamat. Mahirap. Pag nasa authority ka, lalo na yung mga nasa mga position sa ngayon, mga akala nila, they have all the powers to do it. Superior sila. Hindi nila alam na mas may mataas na maaaring magbigay ng kaparusahan sa kanila. Pasalamatan mo, ikaw ay naging nasa authority, paano mong gagamitin ang authority na ito? Binigyan ka ng katalinuhan, pasalamatan mo ang Panginoon. Sa simpleng paliwanag na kung saan po, sa Mateo 25:29 ay iba-iba ang buhay na ginagalawan natin sa ngayon. Depende yan kung paano mo ito gagawin. Nung sa banal na kasulatan ay mayroong binigay na halimbawa. Ganito po yan, may dalawang magsasaka, tumari na lang.